pagkapanganak kay Jesus Christ. Kasi po sa paniniwala ng Katoliko, since si Maria ay virgin at nabuntis siya sa pamamagitan ng Espiritu Santo, siya rin, si Jesus Christ rin ay pinanganak sa pamamagitan ng Espiritu Santo. In other words po, hindi po siya tumaan sa normal process ng panganganak gaya ng sa tao. And since si Virgin Mary daw ay virgin, nag-ascend daw siya sa heaven winelcome siya ni Jesus Christ himself. Yun po ang mga bagay na medyo nalilito ako. Ano po bang paliwanag nito? Wala po akong paliwanag dyan, kapatid. Nasa Biblia po ang paliwanag. Hindi ko paliwanag. Paliwanag po ng Biblia. Ang salita po kasi ng Diyos, maliwanag. Basahin natin sa awit. Hindi na kailangan paliwanag eh. Maliwanag po yung salita ng Diyos eh. 119:105. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ang salita ng Diyos, liwanag po. Pagka naituro sa inyo yung talagang salita ng Diyos, wala kayong magiging magulo sa isip. Buntis si Maria na birhen. Hindi dumaan sa normal process. Itong part daw na ito, hindi malinaw. Hindi ko makuha yung winelcome ni Kristo. Kapatid na Daniel. Ang naintindihan ko po doon sa tinatanong niya na pangatlo, parang kung nagbuntis po si Maria na hindi normal process, dahil bilhin nga po siya, yung pagkapanganak po sa ating Panginoong Hesukristo, papaano po ang nangyaring pagkapanganak sa kanya anong proseso po yung nangyari? Meron ako nakausap na pari nung araw sa Guagua na ipanganak daw si Kristo, hindi daw dumaan sa puwerta ni Maria. Ang pagkapanganak daw kay Kristo, parang hindi raw dumaan sa puwerta ni Maria. Kaya raw, ang doktrina nila, si Maria forever virgin. Sabi ko, tindi ng kagaguhan itong paring ito. Saan dadaan yon? Sa bibig ni Maria. Nung ipanganak, saan dadaan? Sa bibig, sa ilong, sa tenga. Walang ibang dadaanan yun, kundi yung sex organ ni Maria. Kaya wag nyo nang ipilit na si Maria forever virgin. Kasi pag ang isang babae ng anak, masisira yung hymen. Pag sira na hymen, di na donselya, hindi na virgin. Nung siya ipaglihi, virgin si Maria. Pero nung ipanganak siya, tanggapin ninyo ang katotohanan, lumabas si Kristo sa puwerta ni Maria. Hindi ng mga invento nitong mga taong ito, naloloko tuloy yung mga kagaya niya, biktima si kapatid na Ninita. Baka ganun din ang paniwala nung iba na si Maria, nung mga anak, hindi dumaan sa puwerta. Sabi ko, saan dumaan? Wala namang masabi. Yung pare, saan dumaan? Sa pusod? Sa ilong? Saan dumaan? Matindi, mga imbento ng Katoliko. Nakakaawa lang yung mga nabibiktima ninyo. Ngayon, wala namang parang ganito lang yung kapatid. Yung ngayon, naimbento na ng mga tao, yung fertilization na kung tawagin ano tawag doon, kapatid na Daniel? In vitro po, kapatid na Eli. In vitro. Hindi nagsisiping yung mag-asawa, pero mabubuntis yung babae. Sa pamamagitan ng ginagawa ng embryologist na nagpe-fertilize ng egg at saka ng sperm sa isang needle, pinagsasama yon, tapos ini-inject dun sa babae. So walang sexual intercourse. Ganun po nangyari sa Panginoon Kristo. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, nabuo yung fetus
Hindi naman po mahirap unawain yun eh. Yung manok, lumaki, babae, wala namang tandang, ba't nang itlog? Kasi nilagyan ng pampaitlog yung feeds eh. Di ba yung mga manok ngayon? Kaya mas maganda, huwag kayong kakain ng itlog na ang manok ng itlog dahil sa feeds o dahil sa kinain. Tawag dun sa Kapampangan, ebong kabsi. Marami kong kilala ebon kabsi, mga pare. Ebon kabsi, sa Kapampangan ng tawag. Alam nyo mga kapatid, yun yung proseso na pinagdaanan. Yung kapangyarihan ng Diyos, mas mahigit yun dun sa karayom na ginagamit sa in vitro fertilization. Magagawa ng kapangyarihan ng Diyos yun eh. Walang sexual intercourse na naranasan si Maria, pero nagkaroon ng development yung fetus doon sa kanyang tiyan. Yun lang naman yun eh. Pagtataka nyo ron eh, ang gumawa makapangyarihan sa lahat. Ano ba problema mo ron, kapatid na Ninita? Pati ba naman yung gusto mo pang maintindihan ang paano nangyari sa process na yun? Lalabas, hindi ka mananampalataya eh. Hindi ka mananampalataya eh. Ako kahit kasi hindi pa ako nag-aaral ng siyensya, ng kapiraso mang siyensya, nung ako'y mga nasa 10 taon, naniwala ako agad na si Kristo hindi bunga ng pagtatalik ng lalakit ng babae. Yung kanyang katawang tao, gawa yun sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Para yun, busisiin mo pa. Para ka na lang yung isang bata nagtanong, Mama, ano ba yung nasa tiyan mo? Baby yan, anak, kapatid mo, sabi nung mama. Magkakaroon na akong kapatid, nagdulundag. Mama, paano siyang napasok dyan? Sabi nung bata. Hoy, tumigil-tigil ka na nga dyan, sabi nung lola. Masyado ka madaldal. Kasi, kung ipapaliwanag mo sa bata kung paano napasok doon yung baby, you will go beyond the normal treatment sa mga bata. Parang ganun, kapatid. Alam mo na yun eh. Anong gusto mong maintindihan? Di ko alam talaga kung anong gusto mong maintindihan eh. Ewan ko kung nananaginip ka o nangangarap kang hindi ko alam, kapatid na Ninita. Pero you are going beyond what a faith must be. Kasi kung sumasampalataya ka na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, sinabi sa Biblia, ginawa niya ang langit at lupa. Detalye pa ba sa iyo ng Biblia kung paano niya ginawa ang langit at ang lupa? Hindi na kailangan yun. Dapat maniwala ka na kaya nandiyan yan, may gumawa. Kung hindi mo man maintindihan buong buo, paano yan nagawa? Wala nang problema ron. Hindi ko lang makita kung ano talagang kapatid na Daniel, tanungin mo nga si kapatid na Ninita kung ano layon niya, ba't niya tinatanong yan? Opo, kapatid na Ninita, ano po ang inyong ibig na alamin talaga sa punto na yon? Anong layon daw po ninyo ng pagtatanong po na yon, kapatid na Ninita? Yan po kasi yung pinagdidebatehan namin ng kapatid ko. Kasi ang sabi ko, na si Mary, wala pang nakaakyat sa langit, kundi ang Panginoong Jesucristo lang. Ang sabi niya kasi, pinagpipilitan niya sa akin na si Virgin Mary daw, dahil nga virgin nga siya daw ay umakyat sa langit. Tinatanong ko nga sa kanya kung saan ba sa Bible yun nakikita. Yun ang pinag-aabayan namin na si Virgin Mary daw dahil virgin nga. Kapatid, hindi dahil sa si Virgin Mary virgin, kaya umakyat siya sa langit. Ay napakaraming virgin. No? Mga babaeng hindi nag-asawa, hindi nakakilala ng lalaki. Ibig sabihin, lahat yun nasa langit na. Kagaguhan yun. Hindi yun
You cannot even call it a formula of going into heaven. Si Maria Magdalena nga, masamang babae, pupunta sa langit yun pagdating ng araw eh. Hindi requisite yung pagiging virgin para pumanik sa langit. Saan mo nakitang batas yun? Anong standard yun? Asan yun sa Biblia? Na dahil virgin siya, papakisa sa langit. 23-27 ng Lucas, kapatid na Daniel. Pakibasa. At siya'y sinusundan ng isang makapal na karamihan sa bayan at ng mga babaeng nagiiyakan at nananambitan dahil sa kanya. Datapwat paglingon sa kanila ni Jesus ay sinabi, "Mga anak na babae ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan, kundi tangisan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Sapagkat narito, darating ang mga araw na kanilang sasabihin, mapapalad ang mga baog at ang mga tiyang kailanmay hindi nangagdalang tao at ang mga dibdib na kailanman ay hindi nangagpapasuso." Ayan, mga birhen yan eh. Umiiyak yung mga babae, samantalang dinadala si Kristo sa Golgota. Dahil nag-iiyakan, naaawa sa kay Kristo. Sabi ni Kristo, nilingon niya, "Huwag niyo akong tangisan. Mga anak na babae ng Jerusalem, ang tangisan niyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak." Bakit? Sapagkat darating ang mga araw, kanilang sasabihin, mapapalad ang mga baog, ang mga tiyang kailanman hindi nagdalang tao, ang mga dibdib na kailanman ay hindi nangagpasuso. So virgin ito eh. No? Virgin ito eh. Hindi ka nagpasuso. Hindi naman ako talaga nagpasuso dahil wala akong anak eh. Natitiyak mo na dahil wala kang anak, hindi ka nagpasuso? Wala na bang sumusong iba sa dibdib mo? Alam niyo ibig kong sabihin. No? Hindi lang naman bata ang sumususo eh. Pero ito, virgin, ang dibdib hindi nasuso ng kahit na sino. Ang tiyan hindi nagdalang tao. At saka yung mga baog, yung kahit nag-asawa, hindi nagkaanak. Maraming klaseng babaeng nakapalaman dito sa sinabi ni Kristo. Darating ang araw, lalo na pag may gera, mapapalad yung mga yan na walang anak, mga babaong bao. Kung tatakas ka lang, ikaw lang mag-isa, pero nagpapasuso ka, tatakas ka sa nagumegera, ano yun? Mahirap yun. Ay, ibig sabihin, may mga ibang virgin bukod kay Maria, mapala din kagaya ni Maria. Nasa langit na ba sila ngayon? Hindi rule yun eh. At napakalaking kawalanghiyaan ng aral na yan, na si Maria nung mamatay, dinala sa langit, body and soul. Matinding kagaguhan yan. Walang papa ng Iglesia Katolika o pare o monsenyor o kardinal. Gusto niyo lumaban ng diskusyon, kahit papa harapin ko. No? Bakit? Marunong ng Kastila yung papa ngayon eh. Taga ano yun eh, taga Argentina yung kapitbahay ko rito yun eh. Papatunayan ko, kasinungalingan yan, doktrina na yan, na si Maria nasa langit, ipinanik pati katawan, kagaguhan. Ibig mo sabihin, nung mamatay si Maria, walang tai sa tiyan. May tai yun, ano? May ihi yun. Kung ipinanik yung kanyang katawan, di may ihi tai sa langit. Kagaguhan yan, doktrina ng kademonyohan yan eh. Wala sa Biblia yan eh. Ulitin ko lang yung 15, 50. Sabi ng salita ng Diyos, kung naniniwala kayo sa Biblia, mga Katoliko, mga pare, maawa kayo sa miyembro nyo. Pinaniniwala nyo sa kwento na hindi totoo, laban sa Biblia. Sinasabi ko ito, mga kapatid. Sabi ng salita ng Diyos na isinulat ni Pablo. Ang laman at ang dugo hindi makakapagmana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan.
narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga, hindi tayong lahat ay mga tutulog o mamamatay, ngunit tayong lahat babaguhin. Para ka makapanig sa langit, babaguhin ka muna. Aalisin yung katawang may kamatayan. Yung laman at dugo, aalisin yan. Papalitan yan ng katawang ukol sa langit para makapasok ka sa kaharian ng langit. 15:40-49 ng unang Korinto, kapatid na Daniel. Mayroon namang mga katawang ukol sa langit at mga katawang ukol sa lupa. Datapwat iba ang kaluwalhatian ng ukol sa langit at iba ang ukol sa lupa. At kung paanong tinaglay... What are the fact? Ano ang fact? Ano ang katotohanan? Fact. F-A-C-T. Fact. Ano yun? Meron na ikang katawang ukol sa langit, may katawang ukol sa lupa. Iba ang kaluwalhatian ng ukol sa langit, iba ang kaluwalhatian ng ukol sa lupa. O ano mangyayari pagka tayo magiging dapat sa Diyos? 49. Kung anong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa, tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. Kaya pagpapani ka sa langit, papalitan yung katawan mo. Ang liwanag sa Biblia niyan eh, papalitan ng walang laman at dugo, walang kasiraan, walang tae, walang ihi, walang libag, walang bakterya. Yun ang pupunta sa langit, papalitan. Filipos 3:21 uli, kapatid na Daniel. Na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kaniyang kaluwalhatian. Babaguhin ang katawan ng ating pagkamababa, our vile body. Who shall change our vile body that it may be fashioned like unto his glorious body. Paano ka ngayon maniniwala si Maria? Dinala pati katawan sa langit. Malaking kagaguhan yan. Walang paring makakatindig niyan sa diskusyon. Bigyan niyo lang ako ng chance. Wag na pare, wag na kardinal, yung papa ang paharapin niyo sa akin. Ipagdudut-dutan ko sa pagmumukha niya yung Biblia para wag siyang magturo na sinasabing, si Maria raw, dinala sa langit, pati katawan, pati kaluluwa. Katarantaduhan. Basahin natin yung katarantaduhan na yan. Wala sa Biblia yan. Magsisi kayo, mga paring Katoliko, ginagago nyo mga miyembro nyo. Kitindi nyo. Basahin natin. Ito po mula sa Modern Catholic Dictionary, page 45 by John A. Hardon, may nihilabstad ni William Smith, at imprimatur ni Joseph Kiel. Assumption, the doctrine of Mary's entrance into heaven, body and soul, as defined by Pope Pius XII in 1950. The dogma declares that Mary, the Immaculate Perpetually Virgin Mother of God, after the completion of her earthly life, was assumed body and soul into the glory of heaven. Ina mo, katarantaduhan, dogma yan eh. Ano? Sino nagturo niyan? Ang mga apostol? Si Papa Pio XII? Sino yung Pio na yan? Saan ka kumuha ng karapatan? Pio! Para sabihin mo ito sa bilyon tao, paniwalain mo si Maria nang pumanik sa langit, pati katawan dinala ron. Matindi kayo. Tindi ninyo. At kayong mga miyembro ng Katoliko, kahit sumpain ninyo ako ng sumpain, nasa Biblia sinasabi ko. Wala akong dapat ikahiya. Siraan ninyo ako, mga paring tarantado dyan. Lahat ng paninira ginagawa, pati mga retrato namin pinapalitan. Biro mo, nandun kami, meron kaming Scrabble na ginagawa dun sa Sports Fest. Aba, ang nakaharap sa akin, inumin. Palitan ba naman ng San Miguel Beer yung inumin? Ang tindi ng mga walang yang ito. Ito, gawa ito ng Paris sa Cebu eh. Yung original na retrato.
Ang nasa harap ko, yung aking nebulizer. Ayan. Yan ang gamit ko pag ako'y may asthma, yung nebulizer. Ito po, yun ang nasa harap ko, yung original. Palitan ba naman ng San Miguel Beer? Kundi gago itong mga paring ito. Tingnan. Hindi kasi makakaabanti ang mga pare sa diskusyon. Nasubukan na yan ng St. Peter's Man Society. Hindi pa ba kayo nagtitino, napakawawalang yan ninyo, na lokohin ninyo ang mga tao? Pati ba naman sa retrato? Palitan ba naman ng San Miguel Beer at saka ng Red Horse? Matindi mga gago. Talagang gago ang mga tarantadong ito. Nakita nyo? Ganyan ang laban nila. Ganyan din ang laban ng Iglesia ni Manalo Papalitan yung retrato, nilagyan dating daan, tapos napakaraming serbesa. Ayan. Wala naman yung dating daan doon sa original. Nilagyan nung ang dating daan para patunugin na kami mga lasenggo. Sino maniniwalang matino utak sa inyo? Kagaya nyo lang na baliw ang maniniwala sa inyo. Hindi totoo pinagagagawa ninyo. Aral ang pag-usapan natin, wag personal. Dahil ikaw man, may kuto ka rin. Sabi mo, may kuto ako. May kuto ka rin, tao ka rin No? May bakterya ka rin No? Yung bayag mo, meron din bakterya yan. Baka nga may papilloma virus pa yan Wala naman sa ating perpekto. At yun ang aking sinasabi, mga kababayan. Ba't tayo mamemersonal sa isa't isa? Bakit hindi yung aral ang ating pag-aralan? Ano ba sabi ng Biblia? Bago tayo pumasok sa langit, papalitan ang ating pagkatao, yung ating katawan. Kasi ito ngayon si Papa Pio, si Maria raw dinala body and soul. Kailan lumitaw yan, doktrina na yan? 1950. Magdadalawang taon nang nakatapos na ang Biblia at saka lumitaw yan. Di alam mong hindi galing sa Biblia yan. Yan ay blatant transgression. Kasi bawal dagdagan ng salita ng Diyos Natapos na itong Biblia before the end of the first century. 2,000 taon nang tapos ang Biblia. Tapos pagkaraan ng 2,000 taon, dinagdagan mo ng bagay na wala sa Biblia. Bawal yan Huwag mong dadagdagan. Huwag mong babawasan. 22:8-9 ng Apokalipsis. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Kaya nga nagkaka-pandemic Danadagdagan nyo Biblia Sabi ng salita ng Diyos, sabi ni Juan, aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man, kahit papa ka pa, kung ang sino man magdagdag sa mga ito, daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-aalis ng mga salita ng aklat ng hulang ito, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Bawal dagdagan niyang Biblia Ang titindi ng kapal ng pagmumukha ninyo. Tapos na Biblia 2,000 years ago. After 2,000 years, dadagdagan nyo. At ang idinagdag nyo, kontra sa Biblia. Kasi sabi ng Biblia, yung katawan nating dito sa lupa, hindi pwedeng ipasok yon. May katawang para sa langit. Kaya nga papalitan tayo ng katawan pagpapasok ka na sa langit Tapos sabihin mo, para lang iyong mapadakila si Maria. Palagay ko kung buhay si Maria, paghahambalusig kayo Paratangan nyo ba naman si Maria na nanganak dumaan sa tenga? Para virgin pa rin?
Saan dumaan? Sa tenga? Dumaan sa ilong? Sa bibig? Naku po, matindi kayo. At pagkatapos pati body and soul, ang body ng tao, laging may tae yan Kumakain ka kasi, maliban na lang tatlong buwan ka o 40 araw na hindi ka kumakain umiinom, baka pati pantog mo, wala nang ihi. Pero pag kumakain ka, may tae yan lagi. Sukat pati tae ni Maria, dinala nyo sa langit. Tindi ng kawalangyaan ninyo. Tama na kapatid na Ninita, bahala ka na. Kung ayaw mong maniwala, bahala ka na. Sabi mo, marami ka nang natutunan. Marami ka palang natutunan, i-apply mo, lumayas ka sa Katoliko. Niloloko ka lang dyan. Okay po, kapatid na Ninita, naintindihan niyo po. Opo, maraming salamat po, Brother Eddie. Yan, salamat.